This week, the session 3, last week, session 2. Last week, we listened the recorded, the topic, change it. Anyway, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mapagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church. Especially by the grace of God, this time we can have a new beginner Bible study. Lalong higit sa biyaya ng Diyos, sa oras na ito, kami po yung magkakaroon ng New Beginner Bible Study. By the works of the Holy Spirit, God allowed newly saved people. Sa magitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, ipinaintulot ng Diyos yung mga bagong naligtas. Please help and guide them to abide in church. Ngunit pakiusap, tulungan at gabayan niyo po kami na manatili sila sa church. And let us understand your will through the word of God. At nawa maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us glorify our Lord through our remaining life. Nawa maluwalhati namin ang aming Panginoon sa aming natitirang buhay. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito mula sa pasimula hanggang sa matapos, ay umaasa lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah, okay, let's open to the Bible, 2 Timothy chapter 3. Buksan natin sa ating Biblia, ikalawang Timoteo, chapter 3. Second Timothy chapter 3, Ikalawang Timoteo, chapter 3. verse 15 hanggang 17. 15 hanggang 17. Mula verse 15 hanggang 17. Okay. 15 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Yeah, today, session 3, today topic is a word. Ngayon po ay session 3 at ang pamagat po nito ay yung salita. Today, we also summarize what we learned first session. Kaya ngayon, ating ibubuo din po kung ano yung natutunan natin ng unang session. There we learn about 3 stages of salvation. Pinag-aralan po natin yung tatlong yugto ng kaligtasan. So, that is blade, head, grain. Yan po yung Blade, head, grain. It symbolizes, right? Blade is a start of life. yung blade po, ito po yung panimula ng ating buhay. It's we call salvation of a spirit. Tinatawag po itong kaligtasan ng espiritu. So we already have salvation of a spirit, right? Mayroon na po tayong kaligtasan ng espiritu, di ba po? And head means growth of life. At yung head naman po yung paglago ng ating buhay. It is a salvation of a character or life. Ito yung kaligtasan ng pagkatao po. And third, grain is the fruit of life. Yung hitik sa butil po, ito po yung bunga ng buhay. It is a salvation of a body. Yan po yung kaligtasan ng katawan. So salvation of a body will accomplish when Jesus comes again. Yung kaligtasan ng katawan po ay maisa sa katuparan kapag muling dumating si Jesus. Our body will be resurrected. Yung ating katawan po ay muling mabubuhay. And we already got the salvation of a spirit.
At nagkaroon na po tayo ng kaligtasan ng Espiritu. It will happen in the future. Nangyari po yan. At ito naman po sa inaharap. Remaining is this one, right? At ang natitira ay ito po. We need to accomplish salvation of a character. Kaya kailangan nating maisakatuparan ang kaligtasan ng pagkatao. That is our Christian life. Yan po yung ating Kristiyanong pamumuhay. So we learn, right? There are 4 elements of a Christian life. Kaya natutunan natin, di ba, mayroong 4 na elemento ng buhay Kristiyano. So let's remind again. Kaya ulitin po natin, alalahanin. First, Una, word. salita. Second, prayer. Third, fellowship. Fourth, evangelism. You have to remember. Kailangan nyo pong alalahanin, tandaan. Okay, every time you need to remind. Kaya palagi po, lagi nyo pong alalahanin. Last week we already learned the prayer. Kaya nakarang linggo, pinag-aralan po natin yung panalangin. But this week we will learn about the word. Pero sa linggong ito, pag-aaralan po natin yung salita. Meron? Already meron? Right? Screen? Okay. So 2 Timothy chapter 3 we read, right? The verse 15, the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Ang banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. We could get the salvation by the Word of God. Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tama po ba? After then, verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. At sunod po, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. It means the Bible, the Word of God, teaches your Christian life. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang nagtuturo para sa iyong buhay Kristiyano. So we can get the salvation by the Word of God, but also we can live our Christian life through the Word of God. Nagkaroon po tayo ng kaligtasan sa magitan ng salita ng Diyos at magkakaroon din po tayo ng buhay Kristiyano sa magitan ng salita ng Diyos. And then verse 17, that the man of God may be complete. At sa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. We can become the man of God. Maari po tayong maging tao ng Diyos. We can be complete as a man of God. Maari tayong maging ganap. That truly equipped for every good work. Na nasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Then God will use us. Pagkatapos gagamitin tayo ng Diyos. So through this new beginner Bible study, right? We can be complete as a man of God. Kaya sa magitan ng yung beginner Bible study dito, maaari tayong maging ganap na tao ng Diyos. So after this new beginner Bible study, God will use you. Pagkatapos ng new beginner Bible study nito, gagamitin ka ng Diyos. So in our church, some brothers and sisters do the ministry, right? Kaya sa ating church po, may mga kapatid po, ginagawa nila yung kanilang ministry. But the condition to do the ministry, you have to finish the New Beginner Bible Study first. Pero ang kondisyon upang makagawa ka sa ministry, kailangan mo munang matapos yung buong New Beginner Bible Study. So the newly saved brethren, right? You don't do we don't allow you do the ministry immediately. 'Di ba? Kaya po sa mga bagong naligtas, hindi po namin pinapahintulutan na gawin niyo po agad yung ministry. Even though you want. Kahit na gusto po ninyo. After you finish it, the New Beginner Bible Study, we allow you can do the ministry. Pagkatapos niyo pong matapos yung New Beginner Bible Study, doon pa lang namin papahintulutan yung ministry. Because you need to be more complete as a man of God. Dahil kailangan nyo pong maging ganap na tao ng Diyos. Then you are equipped for every good work. Kaya nga po, nasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. First, let's think about the importance of the word. Ngayon, pag-isipan natin yung kahalagahan ng salita.
because the word of God is a spiritual. The word of God is a spiritual food. Dahil ang salita ng Diyos ay spiritual na pagkain. If you don't take food, you cannot live, right? Kung hindi kayo kakain ng pagkain, hindi po kayo mabubuhay. Tama po ba? Title, right? New Beginner Bible Study, 1 Peter chapter 2 verse 2. Kayo pamagat po ng New Beginner Bible Study po, yung unang Pedro chapter 2 verse 2. As a newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitinin ninyong malinis na spiritual na gatas. Spiritual na gatas. Kailangan spiritual na gatas. Tama? But it said, it's the English translate, pure milk of the word, right? Pero sa English translate po, sinabi po, dalisay na malinis na gatas. Salita ng Newborn Diyos. baby need a milk, right? Yung bagong silang na sanggol, kailangan na ng gatas. Without the milk, newborn baby cannot live. Kung wala yung gatas, yung baby po hindi po Newborn baby mabubuhay. cannot grow. Yung baby po ay hindi po lalaki. Newborn baby will have a sick if you don't take milk. Magkakasakit po yung bagong silang na sanggol kapag hindi makakainom ng gatas. Spiritually, exactly same. Sa spiritual din po, ganun din po. When you get to salvation, you became newborn baby, spiritual newborn baby. Nung magkaroon ka ng kaligtasan, ikaw din po ay naging sanggol na bagong silang. Spiritual newborn baby need spiritual milk. Yung sanggol na bagong silang sa spiritual po, kailangan ng spiritual na gatas. Your spiritual milk is the word of God, right? Ang inyong spiritual na gatas ay salita ng Diyos. That's why it's really important. Kaya ito po ay napakahalaga. The word of God is our spiritual food. Ang salita ng Diyos ay ang ating spiritual na pagkain. Let's open Matthew chapter 4. Buksan natin Mateo chapter 4. Matthew chapter 4 verse 4. Mateo chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinabi ni Jesus, right? Man shall not live by bread alone. Diba sinabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang If tao. a man has only body, man can live by bread alone, right? Pero dahil ang tao ay may katawan, kaya mabubuhay siya sa magitan ng pagkain. But man has a spirit. Pero may espiritu ang tao. But by every word that proceeded from the mouth of God. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Our spirit can live by the word of God. Yung ating espiritu ay mabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because it's our spiritual milk. Yan po ay ang ating espiritual na pagkain. So after salvation, we have to focus on to take a spiritual milk, spiritual food. Kaya pagkatapos maligtas, kailangan nating pagtuunan po yung spiritual na pagkain. We have to consider it's the most important thing. Kailangan nating isalang-alang ito yung pinakamahalagang bagay. Job chapter 23. Job chapter 23. Job chapter 23. Job chapter 23. Verse 12. Verse 12. Job 23 verse 12. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y hindi umiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. I have treasured the word of his mouth more than my necessary food. Pinagyaman ko ang salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. We need to have this attitude. Kailangan natin ng ganitong pag-uugali. If you don't take a food, you are so hungry, right? Kung hindi ka kakain, ikaw po'y magugutom, tama ba? You don't endure, right? Di ba hindi ka makakapagtiis? But how about you miss taking the word of God? Pero paano naman kung nakaligtaan mong kumain ng salita ng Diyos? You have sent Sunday sermon. Lumiban ka ng Sunday sermon. Do you seek the words?
Hinahanap mo ba yung salita? Do you have a hunger, spiritual hunger? Meron ka bang spiritual na pagkagutom? Yeah, we need to have a spiritual hunger. Kailangan natin magkaroon ng spiritual na pagkagutom. Yeah, we have to have this attitude. Kailangan natin ng ganitong salubin ng I pag-ugali. have a treasure the word of his mouth than more than my necessary food. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig kaysa aking kinakailangang pagkain. So if you absent Sunday sermon, yeah, even through online, right? You need to try to listen. Kaya kung lumiban kayo ng Sunday sermon, maging sa online po, subukan yung makapakinig. Yeah. So after salvation, we have to try our best to take our spiritual food diligently. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, gawin po natin yung makakaya natin na masikap na makakain ng spiritual na pagkain. Yeah. Okay. So the word of God is really important. Kaya ang salita ng Diyos ay talagang napakahalaga. Now let's think about what's the benefit over the word. Kaya ngayon pag-isipan naman natin, ano yung pakinabang ng salita? Yeah. The word of God prevent from sin. Yung salita ng Diyos, yung naglalayo sa kasalanan, mula sa kasalanan. Yeah. Even though we got the salvation, we still have a sinful nature. Kahit na nagkaroon na po tayo ng kaligtasan, meron pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. You have to keep in mind, right? Even though you got saved, you don't become angel. Kaya dapat mo pong tandaan po na kahit ikaw po ay naligtas, hindi ka po naging anghel. Tama? Tama ba? Don't expect you become like an angel. Huwag mo nga asahan na magiging tulad ka ng anghel. And also don't expect other brothers and sisters is also angel. At huwag mo ding asahan ng ibang mga kapatiran ay anghel din. Yeah, we are not perfect. Hindi tayo perpekto. We still have a sinful nature. Meron pa rin tayong likas na We are still pagkamakasalanan. very weak. Mahina pa rin po tayo. How to overcome the sin? Paano matatagumpayan ng kasalanan? Without the word of God, we cannot overcome our sinful nature. Kung wala yung salita ng Diyos, hindi natin malalampasan o pagtatagumpayan yung likas na pagkamakasalanan. Yeah, let's open Psalm chapter 119. Buksan natin sa awit 119. Psalms 119 verse 9. Mga awit 119 verse 9. verse 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? How can a young man cleanse his way? Paano pananatiling dalisay ng kabataan ng kanilang daan? Here young man not only can apply to young men but also it can apply to all the saved people. Dito po yung salitang kabataan, pwede din pong i-apply ito sa lahat ng mga tao, Kristyano. By taking heed according to your word. Sa magitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Verse 11 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Yeah, your word I have hidden in my heart. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. It means we have to keep the word in our heart. Ibig sabihin, kailangan nating ingatan ang salita sa ating puso. Then the word of God keep you from sin. Kung gayon, ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo mula sa kasalanan. So, that's why your side, you have to read the Bible. Kaya sa panig mo, kailangan mong magbasa ng Biblia. You have to listen to the sermon. Kailangan mong pakinggan yung sermon. You also need to do memory verse. Kailangan mo ding isagawa yung memory verse. You need to do meditate word. Kailangan mo ding gawing ipagbulay-bulayan ng salita. Not once, continuously. Hindi isang beses, kundi Then tuloy-tuloy. the word of God you can keep the word of God in your heart. Kung ngayon, maiingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. halimbawa bago kaligtasan mo, halimbawa you are the one who loves the alcohol. Halimbawa, bago ka naligtas, ikaw talaga yung isa sa mga gustong-gustong uminom ng alak. Every day, Araw-araw, with a friend, kasama ng mga kaibigan. you love the
drink. Gustong-gusto mong uminom. But after salvation, you still have a difficulty overcome drinking alcohol. Pero pagkatapos ng kaligtasan, may kahirapan ka pa ding mapagtagumpayan yung pag-inom ng alak. So your friend call. Kaya tinatawag ka ng iyong mga Let's kaibigan. drink together. O tara, uminom tayong magkasama. You have a difficulty to overcome. Di ba, may kahirapan kang mapagtagumpayan? Then you keep the word in your heart. You keep this word in your heart. Kung gayon, ingatan mo ang salitang ito sa iyong puso. Proverbs chapter 23, Kawikaan 23, verse 31. verse 31. Proverbs chapter 23, verse 31. Kawikaan 23, verse 31. Is that right? Do not look on the wine when it is red. Sinabi dito, huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. The Bible said, right? The Bible didn't say, do not drink the wine. Sinabi ng Biblia, hindi po sinabi ng Biblia na huwag kang uminom ng alak. The Bible said, right? Do not look on the wine. Ang sinabi ng Biblia, huwag kang tumingin sa alak. Why? Bakit po? You can have the heart. Maring magkaroon ka ng puso. This is wine. Ito po ay alak. But you are the one who loves the wine. Pero ikaw yung isa sa mga gustong-gusto yung uminom ng alak. After salvation, you try to stop drinking wine. Pagkatapos ng kaligtasan, sinubukan mong itigil yung pag-inom ng alak. Every day you look on wine. Pero araw nakatingin ka sa alak. I will not drink. Hindi ako iinom. I will just look on. Titingnan ko lang ito. What will happen? Ano po yung mangyayari? I will not drink. I will just konti lang taste. Hindi ako iinom, pero titikim lang ako ng kaunti. After that, Pagkatapos nito, just konti lang I taste. konti lang titikman ko. After that, Pagkatapos po nun, I already drink. It's okay. iinom ako, okay lang naman. And continue. At patuloy. Yeah, this situation happened, right? Yung ganitong sitwasyon po yung That's nangyayari. why it's better don't look on wine. Kaya mas mabuting huwag kang tumingin sa alak. Then you are not be tempted, right? Kung gayon hindi ka matutukso. So you remind this Bible verse. Kaya tandaan mo po yung Bible verse na When ito. somebody give the wine, remind this verse. Kapag merong nagbigay sa'yo ng alak, tandaan mo yung verse na ito. Do not look on the wine when it is red. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Then, tama. I will not look on. Kung gayon, maisip Go away, mo, go away. tama, hindi ako Right? lilingon. The word of God will keep you from sin. Yung salita ng Diyos ang maglalayo sa'yo mula sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Tama. Yeah. That's why you have to keep the word in your heart. Kaya ingatan mo ang salita sa iyong puso. Then you can cleanse yourself. Kung gayon, malilinis mo ang iyong sarili. And the word keeps from temptation of Satan and deceitful doctrine. At ang salita ang mag-iingat sa iyo mula sa mga tukso ni Satanas at sa mga mapandayang doktrina. You have to know sometimes Satan use the word to tempt you. Minsan kailangan mo pong malaman na si Satanas ginagamit niya po yung salita upang tuksoin ka. In the Bible, right? Even Satan tempted Jesus Christ by the word of God, right? Di ba po sa Biblia, maging si Jesus po ay tinukso ni Satanas. Satan used the word to tempt Jesus, right? Ginamit ni Satanas yung salita ng Diyos para tuksoin si Satanas, Then si how Jesus. Jesus overcame temptation of Satan? Kung gayon, paano po napagtagumpayan ni Jesus yung tukso ni Satanas? Jesus also used the word to overcome temptation of Satan, right? Ginamit din po ni Jesus ang salita ng Diyos upang mapagtagumpayan si Satanas. Sometimes Satan can tempt you by the word of God. Minsan maaari kang tuksohin ni Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Especially by using deceitful doctrine. Lalong-lalo na yung mga mapandayang doktrina. Yeah, that's why you can overcome deceitful doctrine by Satan by the word of God. Kaya mapagtatagumpayan mo yung mga mapandayang doktrina ng Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nowadays, many people watch some teaching in the teaching of the Bible in YouTube, right? Sa panahon natin ngayon po, maraming mga tao po yung nanonood ng mga katuruan sa Biblia po mula doon sa YouTube. In YouTube, there are a lot of teaching of the Bible, right? Sa YouTube po, napakarami dong uri ng mga turo sa Biblia. But you have to know, many
most of the teaching in YouTube can lead you to wrong doctrine. Pero kailangan mong malaman, karamihan sa mga katuruan na nandun sa YouTube po ay mali. Yeah, it was not proven. Hindi pa po yan napapatunayan. But you are newborn baby, right? Pero ikaw ay bagong silang na sanggol. You cannot discern what is right? Kaya hindi mo makikilala kung ano yung tama at mali. That's why you can be tempted easily. Kaya madali kang matutukso. Yeah. Newborn baby, right? They, for example, newborn baby, there are some drinking. Halimbawa sa sanggol na bagong silang may inumin. It's clean, it's dirty. Ito ay isang malinis at marumi. Yeah, but they don't discern, right? Pero hindi nila nakikilala. They don't know what's clean, what's dirty. Hindi nila alam kung ano yung malinis at Whatever marumi. somebody give to them, they drink, right? Ano man yung ibigay sa kanila, iinumin nila ito. Same spiritual, same, right? Ganon din po sa spiritual. So you need to be careful watching YouTube. Kaya kailangan nyo maging maingat sa panonood sa So YouTube. I recommend you do better don't watch it. Kaya nire-recommenda ko pong huwag nyong panoorin sa YouTube. Because you can be tempted easily. Dahil madali kayong matutokso. You do better focus on learning the Bible in church. Mas mabuting pagtuunan mo yung pag-aaral ng Biblia sa church. It's safe. It's safe. Mas ligtas po yun. Naintindihan niyo po? Anyway, the word of God keep you from temptation of Satan and deceitful doctrine. Gayunpaman, ang salita ng Diyos ang mag-iingat sa iyo mula sa mga tukso ni Satanas at mapandayang doktrina. Yeah, and then the word build up our Christian life. At ang salita po ang makapagpatatag sa ating buhay Kristiyano. In the end, the word of God can build up your Christian life. At sa huli po, yung salita ng Diyos ang makapagpapatatag sa iyong buhay Kristiyano. Yeah. Gawa chapter 20. Gawa, Kapitulo 20. Acts chapter 20 verse 32. Chapter 20, verse 32. Gawa chapter 20 verse 32. 20, verse 32. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayoy ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Yeah. It's the saying of Apostle Paul. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. He said, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you. Pinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo. This time, Apostle Paul had to leave Ephesian church. Sa panahong ito, kinailangan pong umalis ni Apostol Pablo sa iglesia ng Efeso. Because he had to go to Jerusalem. Dahil kinailangan niya pong magtungo sa Jerusalem. That's why he had some concern for the brethren in Ephesian church. Kaya meron siyang ilang mga alalahanin para sa mga kapatid sa Efeso. But at that time, he commit them to the word of God. Pero sa panahong iyon, ipinagkatiwala niya sila sa salita ng Diyos. Because he believed the word of God will build up their faith. Dahil naniniwala siya na yung salita ng Diyos ay makapagpapatibay sa kanilang pananampalataya. It's really true. Totoo po talaga ito. The word of God build up your faith. Ang salita ng Diyos ay makapagpapatibay sa iyong pananampalataya. I also believe it. Ako din po ay naniniwala. That's why I stand here. Kaya nga po kayo tumatayo dito. That's why I just deliver the word. Kaya binabahagi ko lang yung salita. Because I believe the word of God can build up your Christian life. Dahil naniniwala ko na ang salita ng Diyos ay makapagpapatibay sa iyong buhay Kristiyano. As a man, I cannot change over your heart. I cannot change at all. Bilang tao, sa katunayan, hindi ko talaga mababago ang iyong buhay. Whatever I saying, I cannot change your heart, right? Ano man yung sabihin ko, hindi ko kayang pabaguhin ang iyong puso. Even though I have a lot of beautiful words, I cannot change your heart. Kahit na meron akong napakaraming magagandang salita, hindi ko But mababago ang iyong puso. I believe Pero naniniwala ako. the word of God can change your heart, right? Ang salita ng Diyos ay makapagbago sa iyong puso. You are here because the word of God changed your heart. Nandito ka dahil ang salita ng Diyos ang nagbago sa iyong puso. Tama po ba? Yeah, tama. So
So only the Word of God build up your faith, your Christian life. Kaya tanging salita lamang ng Diyos ang makapagpapatibay sa iyong buhay Kristiyano. Maybe after salvation, we will suffer a lot of oppression. Marahil pagkatapos maligtas, nagdusa tayo ng maraming kapigatian. Next time, we will learn about the oppression also. Sa susunod din po, pag-aaralan natin yung kapigatian. But anyway, when we meet great oppression, sometime when you are so weak in the faith, you can be stumbled. Kaya minsan kapag umarap tayo sa matinding kapigatian na tayo ay nasa kahinaan po, tayo ay natitisod. At the time, you really need the word. Sa panahong iyon, kailangan mo talagang salita. Because the word of God will hold on you when you are in the oppression. Dahil ang salita ng Diyos ang hahawak sa iyo kapag nasa kapigatian ka. Yes. Awit chapter 1:19. Awit 119 verse 92. The 19 verse 92. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang kautosan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Yeah. Unless your law, your word had been my delight, I would then have perished in my affliction. Kung ang kautosan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Because the light of the psalm hold on the word of God, he could overcome affliction. Dahil ang manunulat ng awit, pinanghahawakan niya po yung salita ng Diyos, kaya nagawa niyang mapagtagumpayan yung kapigatian. Yeah, verse 50 also, same chapter, 119, verse 50, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ay aking kaliwan sa aking kapigatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Yeah. This is the word of God, is my comfort in my affliction. Ito'y yung salita ng Diyos ang kaliwan sa aking kapigatian. Yeah. While you are in the affliction, the word of God will comfort you. Habang nasa kapigatian ka, ang salita ng Diyos ang aaliw sa iyo. That's why you can overcome the affliction. Kaya mapagtatagumpayan mo yung kapigatian. The word of God will hold on your Christian life. Ang salita ng Diyos ang hahawak sa iyong buhay Kristiyano. So, what should be attitude for the word? Kung kaya ano po yung dapat na salubin o pag-uugali para sa salita? The first, we should receive the word of God as the word of God. Una, dapat nating tanggapin ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. It's really important. Ito po'y talagang napakahalaga. Sometimes you can receive the word of God as a word of man. Minsan maaring tanggapin ninyo yung salita ng Diyos bilang salita ng tao. As a man, I deliver the word of God, right? Ako bilang isang tao, binabahagi ko yung salita ng But Diyos. sometimes you misunderstand. Pero minsan mali yung inyong pagkakaintindi. Yeah, my preaching, you accept my preaching as a word of a man. Tinatanggap niyo yung aking pagtuturo, pangangaral bilang salita ng tao. Then nothing happen. Kung gayon, walang mangyayari. The word of God cannot change your heart. Yung salita ng Diyos ay hindi magpagpabago sa iyong puso. In the Bible, Thessalonian saint show the good example. Sa Biblia, yung iglesia ng Thessalonica ay nagpakita ng halimbawa. 1 Thessalonians chapter 2. Unang Thessalonica, chapter 2. Chapter 2 verse 13. Chapter 2, verse 13. First Thessalonians chapter 2 verse 13. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ng salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Yeah. When you receive the word of God, right? You receive the word of God as the word of God. Nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos, tinanggap ninyo ito bilang salita ng Diyos. Not as the word of man, right? Hindi bilang salita ng tao. That's why what happened? Which also effectively works in you who believe.
Kung ganyan ang mangyayari po, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Yeah, when you really accept the word as the word of God, the word of God really can work in you. Work in you. Kapag talagang tinanggap mo ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay talagang kikilos sa iyo. But if you receive the word as a word of man, yeah, it cannot work in you. Pero kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos bilang salita ng tao, hindi ito kikilos sa iyo. Nothing happen. Nothing happen. Walang mangyayari po. Yeah, it's really important. Ito po yung napakahalaga. So when you come to church on Sunday, you need to come to church with this heart. Kaya kapag dumadating ka sa church pag linggo, magkaroon ka ng ganitong puso. This time I stand before the word of God. Sa oras nito, tatayo ako sa harapan ng I salita ng will Diyos. receive the word as the word of God. Tatanggapin ko yung salita ng Diyos bilang salita ng Then the Diyos. word of God really enter in your heart. Kung kayo ng salita ng Diyos, papasok sa iyong The puso. word of God really work in you. Talagang kikilos, gagawa sa iyo ang The salita word ng of God Diyos. can change your heart. Ang salita ng Diyos ay makapagpabago sa iyong The word of puso. God change your life. Ang salita ng Diyos na makapagpabago sa iyong buhay. Your attitude is really important. Kaya ang inyong pag-uugali sa loobin ay napakahalaga. So there are two kind of the brothers and sisters who listen to the word of God. Kaya may dalawa pong uri ng brother and sisters na mga nakikinig ng salita ng Diyos. Some brothers and sisters they don't focus on the listening. May ilang mga kapatid, hindi sila nakatuon sa pakikinig. They looks very boring. Today why too long sermon? Mukha silang naboboring po. Bakit ngayon? Ang haba ng sermon. Then the word of God cannot enter to their heart, right? Kung kayo ng salita ng Diyos, hindi po papasok sa kanilang puso. The word of God cannot change their heart, right? Yung salita ng Diyos, hindi makapagpabago sa kanilang puso. But some brethren, their attitudes are different. Pero yung may mga kapatid, yung kanilang pag-ugali ay iba. They are like, Yung kanilang mata, malalaki. what message God gives to me? Ano yung sinasabi sa akin ng salita? Yeah, different attitude, right? Magkaibang pag-ugali po, di ba? Then the word of God really enter to their heart. Kung kayo ng salita ng Diyos ay talagang papasok sa Right. kanilang puso. I use this expression. They are like a sponge. Madalas ko pong sinasabi ito, sila ay tulad ng sponge. Sponge, you know sponge? Alam niyo po yung sponge? White sponge absorb the water very well, right? Yung sponge po talagang ina-absorb niya yung tubig. Yeah. Your heart need to become like a sponge. Yung puso ninyo ay Yeah. dapat na maging Your sponge. heart absorb all the word. O na-absorb ng inyong puso ang lahat ng salita. Yeah. But some people heart like a stone. Pero yung ibang puso ng mga tao parang bato. The water cannot enter, right? Hindi makapasok yung tubig. So your attitude is really important. Kaya ang inyong pag-ugali sa loobin ay napakahalaga. And second, you need to love the word. Ikalawa, kailangan mong ibigin ang salita. Yeah. Psalm 119. Awit 119. Psalm 119. Awit 119. Verse 97. Versikulo 97. Okay, Psalm 119, 97. Basahin po natin ng sabay-sabay. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay sa buong araw. How I love your law. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. I love your word, right? Iniibig ko ang iyong salita. Yeah. Loving word is loving God. Yung pag-ibig o pagmamahal sa salita ay pag-ibig sa Diyos. You do better thing. The word of God, Bible, right? Mas mabuting isipin niyo po na ang salita ng Diyos, ang Biblia, It's a love letter from God. ito ay love letter mula sa Diyos. Yeah, we can know how much God loves us. Malalaman natin, di ba, kung gaano tayo lubos na minamahal ng Diyos. It's true, it's love letter, right? Kaya totoong ito ay love letter. God's love letter. Yung love letter ng Diyos.
Have you ever received a love letter? Nakakatanggap na po ba kayo ng love letter? Maybe hindi pa youth brethren. Marahil yung mga kabataan, hindi pa po. Some brethren before you get married, right? You receive a love letter. Iba sa mga matatanda po dito, bago kayo, di ba po, nakatanggap kayo dati ng love letter? Let's suppose you receive the love letter. Ipagpalagay natin nakatanggap ka ng love letter. You receive a love letter from your lover. Nakatanggap ka ng love letter mula sa iyong minamahal. What will you do? Ano yung gagawin mo? Yeah, you receive the love letter. Tumanggap ka ng love letter. But you do? I don't care. Pero ang ginawa mo, wala akong pake. I don't interest. Wala akong interest. Next time when I have a time, maybe I will read it. Sa sunod na lang, kapag may oras ako, doon ko na lang babasahin. Something wrong, right? Parang mali po, di ba? What it means? Ano ibig sabihin? It means you don't love the one who sent this love letter, Ibig right? sabihin, hindi mo iniibig ang siyang nagbigay ng love letter na to. But if you really love the one who sent this love letter, you will open as soon as it arrives, right? Di ba? Pero kung iniibig mo yung ang siyang nagpadala ng love letter na ito, sa sandaling makuha mo yun, babasahin mo yun. You read, really, yeah, loves me. O talagang minamahal niya ako. You're so happy, right? Di ba? Magiging masaya ka? And then, next time, At sa susunod, you remind, love letter, I will read it. I already read, but I will read again. at pag naalala mo, kahit nabasa mo na, babasahin mo ulit. Yeah, he really loves me. Talagang minamahal niya ako. Whenever have a time. Sa tuwing may oras siya, binabasa. Tama? Tama po ba? Tama. Yeah, love letter from God. Yung love letter mula sa Diyos. If we really love God, we want to read, right? Kung talagang iniibig natin ng Diyos, babasahin natin ito. We will love the word, right? Iibigin natin ang salita. Yeah, it's really important. Opo, ito po yung napakahalaga. Yeah, love letter so sweet, right? Kung ngayon yung love letter magiging matamis. God's love letter is really sweet. Yung love letter ng Diyos ay talagang napakatamis. Yeah, Psalm 119, verse 103. Awit 119, verse 103. Verse 103. Basahin po natin ng sabay-sabay. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Yeah. How sweet are your words to my taste. Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko. Yeah, sweeter than honey to my mouth. Higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. It's a natural thing. The word of God is sweet to us. It's natural. Kaya yung salita ng Diyos ay matamis sa atin, ito ay natural na bagay. But it's so bitter. It's something problem. Pero kung ito ay mapait, ito po ay parang mali. Yeah. After salvation, don't you want to read the Bible? Pagkatapos ng kaligtasan, ayaw nyo bang magbasa ng Biblia? It's natural. Natural po ito. We want to know how much God loves us. Nais nating alamin kung gaano tayo lubos na minamahal ng Diyos. It's natural. We wonder. We're curious. What's inside of the Bible, in the Bible? Natural pong magtataka tayo, ano ba yung nasa loob ng Biblia? Sometimes I see they say they are saved, Pero minsan nakikita ko po, sinasabi nilang sila iligtas. but they don't have any heart to read the Bible. Pero wala silang anumang puso na magbasa ng They Biblia. don't have any heart to listen to the word. Wala silang anumang puso na makinig ng salita. Then I wonder, they really have the faith? At nagtataka ko, They are nag-iisip ako, really saved? meron ba talaga silang pananampalataya at ligtas They sila? really love God? Talaga bang iniibig nila ang Diyos? Yeah. So, if we are really saved, it's natural. We love the word, right? Kung talagang tayo ay tunay na naligtas, natural pong mamahalin natin ang We will salita. desire the word. Nanaisin natin ang salita. We 119, verse 131. Verse 131. 131. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag at tumihingal ako sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo. Yeah, I open my mouth and panted, for I long for your commandment, your word. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag at tumihingal ako sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo. We need to love the word. Kailangan nating ibigin ang salita. We have to desire the word. Naisin natin, sabikin natin ang salita. That's why
we try to read the Bible. Kaya sinusubukan nating magbasa ng Biblia. That's why we try to listen to the sermon. Kaya sinusubukan nating makinig ng sermon. If we absent the sermon, we find and we try to listen even through the online. Kung napagliban tayo ng Sunday sermon, gumagawa tayo ng paraan na makapakinig ng sermon maging sa online. So, especially the newly saved brethren, it's really important. You try your best to listen to the sermon. Lalo na sa mga bagong ligtas na kapatid, napakahalaga po nito na subukan po ninyo yung makakaya ninyong makapakinig ng sermon. Don't absent Sunday, Wednesday sermon. Huwag lumiban sa Sunday sermon at sa Wednesday sermon. And our attitude, we need to try to close to the word. Close to the word. Sa lubin natin, na kailangan nating higit na maging malapit sa salita. Deuteronomy chapter 17. Deuteronomio chapter 17. 17 verse 19. 17 verse 19. Deuteronomy chapter 17 verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito. It shall be with him. It shall be with him. At iyon ay mamamalagi sa kanya. In Korean translate, try to put always beside us. Yung sa Korean translate, subukan yung makakaya na ito'y palaging nakatabi sa iyo, sa atin. Whole life, try to put the word of God beside of us. Yung sa buong buhay, subukan na yung salita ng Diyos ay palaging nakatabi sa iyo. Close, near the word of God. Yung malapit sa salita ng Diyos. You need to practice, right? Kailangan nyo pong sanayin, isagawa. That's why I recommend you try to bring the Bible race. Kaya nirekomenda ko na palagi ninyong dalhin, palagi yung Biblia. Wherever you go, try to bring the Bible. Sa tuwing umalis ka, subukan yung dalhin yung Biblia. So, is it heavy? Mabigat po ba? But if possible, try to bring the Bible race wherever you go. Kung maaari po, subukan po ninyong magdala ng Biblia sa anumang lugar kayo pumaroon. And then try to read the Bible every time. At subukan yung palaging magbasa ng Biblia. If you later I will also mention, we better read the Bible every day, several chapter. Sa susunod, babanggitin ko po na kailangan natin magbasa ng Biblia ng ilang chapter po. But sometimes your situation is not allowed, right? Pero minsan hindi ito napapahintulutan ng iyong sitwasyon. Or you are very so tired. O kaya naman ikaw ay sobrang pagod. Then it's not easy to read this. Kung gayon hindi madaling magbasa ng ilang chapter. You can even try to read one verse. Kaya kahit isang verse subukan mong magbasa. Every day. Araw-araw. Try to near the word of God. Kailangan maging malapit sa salita ng Diyos. And then after salvation, I recommend you try to prepare your own Bible. At pagkatapos ng kaligtasan, subukan mo yung na maghanda ng iyong sariling Biblia. In our church, we don't give the Bible freely. Sa ating church po, hindi tayo nagbibigay ng libreng Biblia. Not free. Hindi libre. You have to buy yourself. Kailangan mong bumili sa iyong sarili. You try to save money. Kailangan mong mag-ipon. And prepare your own Bible. At ihanda mo yung iyong sariling Biblia. It's not good. It's okay. Even I don't have a Bible, I can borrow the Bible. Hindi maganda po na okay lang kahit wala akong sariling Biblia, manghihiram na lang ako. Something you can borrow, but it's not good. Borrow the Bible. Opo, yung ibang bagay pwede mong hiramin pero hindi ang Biblia. It's much better you prepare your own Bible. Mas mabuting maganda ka ng iyong sariling Biblia. Then at the time you near the word, right? Kung gayon palagi magiging malapit ka sa salita ng Diyos. Every time you can bring, you can read. Right? Araw-araw pwede mong dalhin at basahin. And also when you have the word to remember you,
highlight, At kapag may salita kang gusto mong alalahanin, tandaan, i-highlights or mo some po. message you write down. O kung pwede kang magsulat ng ibang ng It's message. possible when you have your own Bible, right? Posible yan kapag may sarili kang Biblia. And today, right, we sing the Bible name song, right? Diba ngayon po, kinanta natin yung Bible name song. So from this week, we will sing every week. Kaya mula ngayong linggo, kakantahin na natin ito, Yeah. linggo-linggo. So when you graduate this New Beginner Bible Study, you try to memorize for Bible. Kaya name. po kapag hanggang sa makagraduate po tayo, kailangan nyo pong Yeah. maalala lahat. If you memorize the song, you can easily find the Bible. Kapag na-memorize mo na ito lahat, madali mo nang mabubuksan yung Biblia. It's true. Totoo po ito. Because you can more easily memorize by song. Dahil mas madali mong ma-memorize kapag kanta. You remember some song, right? Di ba, may naalala kayong mga kanta? Same. Ganon din po. You try to memorize Subuk- until finish this New Beginner Bible Study. Subukan nyo pong i-memorize hanggang sa matapos yung New Beginner Anyway, Bible try Study. to close to the Word. Maging malapit sa salita. Yeah. And read the Bible with the mind to realize the will of God. At basahin ang Biblia na mayroong puso na maunawaan ng kalooban ng Diyos. Gawa chapter 17, Acts chapter 17, Gawa 17, verse 11. verse 11. 17 verse 11. 17 verse 11. 17 verse 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yeah. It says about the Berea people. Sinasabi nito ang tungkol sa mga taga-Berea. Yeah, they are more fair-minded than those in Thessalonica, in that they receive the word with all readiness. Ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Thessalonica na sinisiyat araw-araw ang mga kasulatan. Yeah, and search the scripture daily to find out whether these things were so. Na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga mga bagay na ito. Yeah. Whenever you read or listen to the sermon, try to find the will of God. Kaya sa tuwing nagbabasa ka o nakikinig ng sermon, ng salita, subukan mong hanapin yung kalooban ng Diyos. You try to catch God's message. Subukan mong makuha yung mensahe ng Diyos. So whenever you listen to the sermon Sunday, right? You need to catch God's message. Kaya sa tuwing nakikinig ka ng sermon paglinggo, kailangan mong makuha yung mensahe ng Diyos. What does God want to give a message to you? Ano ba yung nais ng Diyos na i-message sa akin? Then try to memo. At subukan nyo pong isulat. Today message I will keep in mind. Itong message na to, itong mensaheng ito, tatandaan ko. Yeah, you have to find the will of God, right? Kailangan nyo pong matagpuan yung kalooban ng Diyos. Whenever you read the Bible, also try to find the will of God. Sa tuwing nagbabasa ka din ng Biblia, subukan mong matagpuan Then yung God's side, kalooban God ng will Diyos. give a message, God's message. Kung kayo sa panig ng Diyos, siya yung magkakaloob ng message. Then the word of God can be really your spiritual food. Kung kayo ng salita ng Diyos ay magiging tunay na espiritual na pagkain. Yeah. And then the important thing, read the Bible with the mind to practice the word of God. At ang mahalagang bagay, basahin ng Biblia na mayroong puso na isagawa ang salita ng Even Diyos. though you listen many sermon, Kahit na nakikinig ka ng maraming even though sermon, you read many Bible, kahit na nabasa mo yung maraming Biblia, but if you don't practice it, it's meaningless. pero kung hindi mo naman ito isinasagawa, wala itong kabuluhan. You need to have a mind. I will practice. Kailangan magkaroon tayo ng puso, isasagawa ko ito. Philippians chapter 4. Pilipos chapter 4. Philippians chapter 4, Pilipos chapter 4, verse 9. verse 9. Okay, chapter 4, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Yeah, right. The things which you learn,
receive, heard, and saw in me. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. The last thing, these do, right? At yung mga bagay na ito, gawin It ninyo. means practice. Ibig sabihin, isagawa, sanayin. We learn the Bible to practice the Word of God. Pinag-aaralan natin yung Biblia upang isagawa yung salita ng Diyos. We read the Bible to practice the Word of God. Binabasa natin yung Biblia upang isagawa yung salita. There was a famous the preacher long time ago. His name D.L. Moody. Meron pong isang sikat na mangangaral po na noon na si D.L. Moody. Somebody could have a chance his Bible. Yeah, somebody could have a chance to see his Bible. At meron pong nagkaroon ng pagkakataong makita yung kanyang Biblia. Yeah, but he found something. At may natagpuan siyang isang bagay. Yeah. He could see many Bible in the book. There was this sign. Nakita po siya sa aklat na iyon ng ganitong mga tanda. Many in the Bible, TP. Marami sa mga Biblia sa verse na TP nakalagay. That's why the one wonder. Oh, dear Moody, why your Bible has a TP, always TP, display TP. Kaya nagtaka yung nakakita at sinabi niya, bakit yung Biblia mo laging may TP? Yeah, he said, T means try. Yung T ibig sabihin susubukan. P proved. Yung P yung patunayan. TP, right? He tried according to the Word of God. Sinusubukan niya ayon sa salita ng Diyos. He practiced the Word of God. Isinasagawa niya yung salita ng Diyos. Then he experienced, it's proved, it's true. At naranasan niya, ito ay When I napatunayan. live according to the Word of God, it's really accomplished. Kung susubukan niyang ayon sa salita ng Diyos, talagang mangyaring mapatunayan. For example, seek first the kingdom of God and His righteousness. Halimbawa, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang at ang kanyang katuwiran. I tried. Sinubukan ko. Then all these things shall be added to you. Right? Pagkatapos ang lahat ng mga bagay nito idaragdag sa iyo. No, it's true. Really accomplished. Oo, talagang ito ay naisa katuparan. Many Bible. Kaya inilagay niya sa maraming Biblia. You can try. Bible verse. When you learn the Bible, you try. Kaya pwede nyo rin pong isagawa kapag natutunan nyo. Gawin din ninyo. You will experience. It's really true. Accomplish. At maranasan nyong ito ay talagang tunay na matutupad. Okay? So your attitude for the word is really important. Kaya ang pag-uugali ninyo sa salita ay napakahalaga. And then the last, let's think about how to read the Bible. At uli, paano natin babasahin ang Biblia? It is desirable to listen to many sermons to realize the word. Mas nararapat pong pakinggan ang maraming mga sermons para maunawaan ang salita. Of course, you need to read the Bible after salvation. Siyempre, kailangan mong basahin yung Biblia pagkatapos ng kaligtasan. But especially your side, more important thing, you need to listen to the sermon. Pero lalo na sa panig mo, kailangan mong makinig ng sermon. Because even though you read the Bible, your side, it's not easy to understand. Dahil kahit na nagbabasa ka ng Biblia, sa panig mo, hindi ito madaling maunawaan. You need to learn the Bible through the sermon. Kailangan mong matuto ng salita ng Diyos mula sa sermon. Sometimes when you read the Bible, you meet some difficult verse, right? Minsan kapag nagbabasa ka, di ba, nakakatagpo ka ng mahirap na verse. No problem. Walang problema yun. Next time when you sermon, God will give the answer. Sa susunod, kapag napakinig ka ng sermon, ang Diyos yung magbibigay ng sagot. Your side just continue reading. Sa panig mo, patuloy ka lang magbasa. You endeavor to listen to the sermon. At pag sumikapan mong makinig ng sermon. So diligently, try to listen to the sermon diligently. Kaya masigasig ninyong subukang makinig ng sermon. Every Sunday sermon, every Wednesday sermon. Kada Sunday sermon, Wednesday sermon. Your side, I think listening one time is not enough. Kaya para sa inyo, yung isang pakikinig po na beses ay hindi sapat. You don't fully understand. Hindi nyo yan lubos na maunawaan. Because you are baby. Siyempre, baby pa po kayo, sanggol. Yeah. When you eat the food, if food is a very strong meat, you need to chewing a lot of time, right? Kapag gawain ka ng pagkain, kapag karne ito, kailangan mo itong nguyain ng maraming beses. Same way, you need to listen to the sermon repeatedly.
Sa ganitong paraan, pakinggan mo din yung sermon ng paulit-ulit. then it can be real spiritual food. Kung gayon, ito ay magiging tunay na spiritual na Yeah, pagkain. it's really important. Napakalaga po nito. Yeah. So start the day with the word and end the day with the word. Simulan mo yung araw sa pamamagitan ng salita at tapusin mo yung araw sa pamamagitan ng salita. Last we will learn the prayer, right? Nung nakaraan, pinag-aralan natin yung panalangin. It's the same. We start the day with the prayer and end with the prayer, right? Parehas lang din ito, simulan natin yung araw sa pamamagitan ng panalangin at tapusin It's sa the pamamagitan same. ng panalangin. We start the day with the word and the day with the word. Katulad lang nito, simulan natin yung araw sa pamamagitan ng salita at tapusin sa pamamagitan ng salita. So you try to set the time to read the Bible. Kaya kailangan nyo magtakda ng oras para magbasa ng Biblia. Okay? Yeah. And read the Bible every day, a few chapters. At basahin ninyo ang Biblia araw-araw ng ilang chapter. So it's important. You read the Bible regularly. Napakalaga po na basahin ninyo ang Biblia ng regularly. You eat the food regularly, right? Di ba, palagi kang kumakain ng pagkain? You don't do. Today, don't eat anything. Kung ngayon, hindi ka kakain. Tomorrow, you eat double. At bukas kakain ka ng doble. Is it right or not? Tama po ba yan o hindi? Hindi, right? You do better eat today, tomorrow, same. Kaya mas mabuting kumain ka ngayon at bukas kumain ka ulit. You have to read the Bible regularly. Kailangan nyo basahin yung Biblia ng regularly. Yeah. If you have difficulty in reading the Bible, read the New Testament first. Kung may kahirapan kang basahin yung Biblia, basahin mo muna yung bagong tipan. Because in your side, the Old Testament can be more difficult than New Testament. Dahil para sa iyo, yung lumang tipan ay higit na mas mahirap kaysa sa bagong tipan. That's why you the better read the Bible, New Testament first. Kaya mas mabuti pong basahin muna yung bagong tipan. Especially if you are newly saved, I recommend you try to read the Gospel of John first. Lalo na kapag ikaw ay bagong ligtas po, kailangan nire-recommenda pong basahin yung Ebanghelyo ni Juan. Or the Romans. O kaya yung aklat ng Roma. Because it's closely related with the Gospel. Dahil may malapit na kaugnayan ito sa Ebanghelyo. Yeah, so anyway, after then you try to read the New Testament several times. Pagkatapos nito, basahin mo yung bagong tipan ng maraming beses. Then you try to read the Old Testament all together. At subukan mong basahin yung lumang tipan ng magkasama. Yeah. Okay, and then I also already mentioned you better prepare your own Bible. Banggit ko na din po na maganda kayo ng sariling Biblia. Then you try to prepare the highlight. At subukan mo maganda ng pang-highlight. So if God gives some message, you sign by highlight. Kaya kapag nagbigay ang Diyos ng mensahe, i-highlight niyo po ito. Yeah, then next time when you read, you can remind again. Kung gayon sa susunod na mabasa niyo ito, maalala mo ulit. And if God gives some message, it's okay you write down in the Bible. Kaya kung nagbigay ang Diyos ng mensahe, okay lang kahit isulat niyo sa Biblia. Before Catholic, right? Catholic consider Bible is holy. Di ba sa Katoliko po, sinasabi nilang ito ay banal. So see, all the time in Catholic, they don't allow touch the Bible. Kaya nung dati po sa Roma Katoliko, hindi nila pinapaintulong makita yung It's Biblia. very holy, we shouldn't touch. Dahil yan ay banal, hindi natin pwedeng That's why hawakan. the normal people cannot read the Bible. Yung normal na tao, hindi nila ito mababasa. Right? It's not right? Hindi po yan tama. Yeah, we have to diligently check, open. Kailangan nating masigasig na basahin, No i-check. problem, it become dirty. Walang problema kahit na yan ay maging marumi. No problem. Walang problema. Yeah, it's your Bible. Yan ay iyong Biblia. And you try to also to memorize the word. At subukan mo din na mag-memorize ng salita. So every Sunday we have a memory verse, right? Time, right? Kada linggo meron tayong memory verse po. You try also. Subukan mo din. Yeah. Then when you memorize the word, it will be real helpful in your Christian life. At kapag nag-memorize ka ng salita, ito ay magiging katulong-tulong sa iyong buhay. So today we learn the Bible, the word, right? Ngayon pinag-aralan po natin yung salita. So I hope you can practice what you learn today. Kaya umaasa akong isasagawa ninyo kung ano po yung inyong natutunan ngayong araw. Okay? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin.
Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for allowing great chance we can have a new beginner Bible study. Salamat po sa pagpapahintulot ng dakilang pagkakataon na magkaroon kami ng New Beginner Bible Study. Today we learn how important the word is. Ngayon po natutunan namin kung gaano po kahalaga ang iyong salita. Let us more endeavor, read the Bible and listen to the sermon. Nawa pagsumikapan naming magbasa ng Biblia at makinig ng sermon. Let us love the word. Nawa ibigin namin ang salita. Let us more close the word. Nawa higit kaming maging malapit sa salita. So we believe this word can build up our Christian life. At naniniwala kami na ang salitang ito ay makapagpapatibay sa aming buhay Kristiyano. Let us practice what we learn today. At nawa maisagawa namin kung ano po yung natutunan namin ngayong araw. Please guide all of us can finish this New Beginner Bible Study until last session. Pakiusap, gabayan niyo po kaming matapos po yung New Beginner Bible Study na ito hanggang sa huling session. We only rely on your mercy and gracious. Kami po yung umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah. Salamat po. Salamat po.